nyo amin yan. Tingnan nyo si Marcoleta. Diba? Anong puna ng Pangulo? Sabi ng Pangulong, diba sabi ni Marcoleta noon, ay there's nothing, diba? WPS daw. Walang kumbaga kathang isip lamang ang West Philippine Sea. No, gawa lang natin ito. Sabi niya. Anong response ng Pangulo? Hindi, si Marcoleta, kandidato kasi siya eh. Kaya kailangan niyang he has to grab the headline. Ibig sabihin, kailangan niyang gumawa ng eksena para siya mapag-usapan. Diba? Kaya sabi niya, pag nakita ko siya, lolokohin ko siya. Pero totoo, napaka-polite pa ng pagkakasabi ng Pangulo dun. Pero kung tutuusin, ang katumbas pong salita doon in a harsh way ay nagpapapansin lang yan si Marcoleta. Bakit ho? Kasi alam naman nating magaling, matalino si Marcoleta. Diba? Maka-Diyos pa. Kaya lang ang problema nga pagka nag-Duterte side ka, mawawala lahat sa iyo yun. Diba? Saan ka nakakita po na nawala na siya ng malasakit sa taong bayan, sa pera ng mamamayan? Diba? Isipin nyo, pera ng taong bayan. Kapag Office of the President, Office of the Vice President, hindi na dapat busisiin sa budget hearing o sa budget briefing, hindi na pwedeng questionin. Kailangan i-extend natin ang due courtesy na napakatagal ng tradisyon sa kanila sa House of Representatives. Na kung saan ay na-enjoy din ni Leni Robredo, nakalaban nila sa politika. Alam niyo ho, kahit po ang Office of the President, ito ni PBBM, hindi ho ako papabor kailanman na hindi i-scrutinize kung kinakailangan. So if they have issues, okay, when it comes to the utilization of the budget, especially yung pinag-uusapan ng confidential funds, diba? Dito sa Office of the sa Vice President. So kung may problema sila na nakita ang COA, katulad ng nakita roon sa Office of the Vice President, pabor ako na busisiin nyo yung Office of the President. Pera ng taong bayan yan. Kahit pa sinusuportahan ko si PBBM, pera pa rin ng taong bayan yan. Mas matimbang yun sa akin. Okay sa akin na magkaroon kayo ng investigation dyan. That's a good precedent. Di ba? Na yung mga susunod na presidente, hindi makakatakas kasi talagang naiimbestigahan din. Sabi nga no one is above the law. Di ba? Ano naman ngayon kung maimbestigahan? Kung wala namang talagang ginawang mali, bakit naman makatakot? Yun lang yun Pero bakit naman ito kasi si Marcoleta nun, hinaharang yung investigation, yung magtapagtatanong, hindi na lang daw ibigay yung nararapat na respeto. Paano naman ang respeto sa taong bayan na boss ninyo? Diba? Lalo na sa tanggapan ng ito ni Sara, sa DepEd at saka sa OVP, parehong may problema. May issue pareho. COA po ang nagsimula hindi naman po ang mga kongresista, hindi yung mga kalaban nila. COA mismo. So,